sa tabi ng krus ni Jesus. Ikaw ay martir na lubos. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan ni Maria na nagdadalamhati. Nagdadalamhati. Sa Ingles, Our Lady of Sorrows. Sabihin nyo nga po, sorrows. Ibig sabihin, maraming dalamhati. May S, sorrows, plural, marami. Ito ang aspeto ng buhay ni Maria na masasabi nating marami ang kanyang naging karanasan. Sino po sa inyo ang nagdadalamhati ngayon? Taas nga ang kamay. Salamat po. Si Maria, nagdadalamhati. At isa na dito sa masasabi natin na sukdulan sa kanyang dinadalamhati ang tagpong narinig natin sa ating ebanghelyo. Ano yon? Kung saan habang nakabayubay sa krus ang kanyang anak, siya ay ibinibili nito sa pinakamamahal niyang alagad. Ito ang ibig sabihin ng salitang Stabat Mater. Sabihin nyo nga. Stabat Mater. Stabat Mater. Stabat, ibig sabihin standing by sa Ingles. Standing by. At yung salitang mater, translation sa Ingles ay mother. So kapag pinagsama, ibig sabihin, a mother standing by. Nakatayo saan? Sa paanan ng anak na unti-unting namamatay. Nakatayo sa paanan ng anak na nakapako sa krus. Stabat Mater. Madami tayong pwedeng pagnilayan sa dalamhati ni Maria. 3 bagay ang pwede nating pagnilayan. Una, walang kasing sakit ang nadarama ng isang ina na nakikita ang kanyang anak na nahihirapan. Tama ba? Mga nanay, ano po nararamdaman ninyo pag nahihirapan ang inyong anak?
Hello. Nagtatanong ako kasi hindi ako nanay eh. No? Pag yung anak mo nahihirapan, siguro ang nanay nasasaktan. No? Kaya nga, kapag ang anak inaaway sa eskwelahan, aba, napapasugod ang nanay. Tama ba? Diba? Ayaw mong may anak kang inaapi. E di mas lalo, ang isang ina na nakikita ang kanyang anak na unti-unting namamatay. Mabuti pa ang isang anak na namatayan ng magulang, ang tawag, ulila. Diba? Ang isang asawa na namatayan ng asawa, ang tawag, balo, kapag lalaki ang namatay. Pagka lalaki o babae yung namatay na asawa, biyudo. Diba? Biyudo. Tama ba? Biyuda. Biyuda. No? Pag lalaki yung asawang namatay, biyuda. No? Pero pagka yung babae ang namatay, biyudo. Pero ang isang magulang na namatayan ng anak, anong tawag? Meron ba? Wala. Walang tawag. Dahil hindi normal ang magulang ang maglibing sa anak. Hindi normal na mauna ang anak kaysa sa magulang. Kaya nga, ganun na lang ang dalamhati ni Maria. Dahil walang salita ang makapaglalarawan ng kanyang nararamdaman. Ayokong sabihin sa mga nanay na imagine ninyo. Kasi alam ko, hindi ninyo kayang imaginein. Hindi nyo kayang isipin. No, kahit anong tigas ng ulo ng anak, walang magulang, walang nanay ang gustong mawala ang anak. Meron ba? Minsan nasasabi lang, dahil bugso lang ng galit, no? Bugso lang ng damdamin, pero wala. Walang mabuting nanay ang gustong mawala ang anak. Kaya nga, ang mahal na birhen na nakikita ang anak na unti-unting namamatay, nahihirapan. Hindi ko ma-imagine kung anong sakit ang kanyang nararamdaman. Hindi lang siguro dalamhati. Siguro talagang walang salita ang makasasabi kung ano ang nararamdaman ng mahal na ina. Ganon kasakit. Di ba minsan, pag sobrang sakit, sukdulan ang sakit, minsan, hindi mo alam kung paano sabihin. Di ba? Hindi mo alam kung anong salita ang gagamitin. At yan ang dalamhati ng mahal na birhen. Kulang ang sabihing dalamhati sa kanyang pinagdadaanan. Yun ang una. At pangalawa, ang dalamhati ni Maria ay laging tungkol sa anak niyang si Jesus. Pansinin natin, walang ibang tinukoy ang Biblia tungkol sa dalamhati ni Maria nang walang kinalaman kay Jesus. Nung mawala si Jesus. Saan nawala si Jesus? Hello? Saan nawala? Sa templo. Saan sabi mo? Sa palengke? Sa kuweba? Hindi yun, iba yung may kuweba. Oo, nawala siya sa kuweba, pero iba yun. Oo, sige. Yung nawala si Jesus, hindi ba, nag-alala si Maria. No? Nanakit yung dibdib niya. Di ba? Pero anong ginawa niya? Pinagkaingatan lang niya ito sa kanyang puso. No? Yung nawala si Jesus sa kuweba, sino yung alam nun? Si Maria Magdalena. No, hindi si Maria ang ina niya. Ha? Okay, malito. Ha? Walang dalamhati si Maria na hindi ito may kinalaman kay Jesus. At ganyan din ang dalamhati ng isang tao. Dalamhati kapag wala ang Diyos sa buhay. Kapag nawawala ang Diyos sa buhay. Naranasan nyo na ba yon? Yung pakiramdam nyo, parang
walang Diyos. Naranasan niyo yon? Hindi pa? Gusto niyo maranasan? Mahirap yon. Yung pakiramdam mo, hindi ka tinutulungan ng Diyos. Yung pakiramdam mo, pinagkaitan ka ng Diyos. Maswerte tayo at hindi pa natin naranasan yon. Pero yung maramdaman mong walang Diyos, sukdulan. Sukdulan. Alam nyo, atin-atin lang ito ha. Chichismis ko na sa inyo. Ha? Ilan lang naman tayo dito. Pagka nakalabas to ha, sinasabi ko sa inyo. Ha? Ilan lang kayo. Bilang ko kayo. No? Alam nyo, nung kamakailan, nung isang linggo, ako ay nag-bless ng isang building dyan. No? Atin-atin lang, pero naririnig ba ako sa barangay? 'Di ba? Nag-bless ako. No? Pinagtawag ako, mag-bless daw ako ng isang building dyan. No? Nung ako ay pumunta, yung building pala ay bahay. Bahay. No? Akala ko bagong lipat. No? Kadalasan, gano'n naman, di ba? Pag may house blessing, bagong lipat. No? Pero pansin ko, hindi naman bago yung building. Ang dami ng gamit. No? So tinanong ko, bakit po kayo nagpapabless? Alam ko naman pag bagong bahay no? Alam ko, o bagong renovate, no? O bagong lipat, no? Nangungupahan, alam ko naman Ramdam ko sa dami ko ng binless. No? Nung tinanong ko, sabi niya, Father, kasi merong nagpaparamdam. O di alam na natin, 'di ba? So alam ko na. So para alam ko yung dasal na gagawin ko. Ganun po ba? So nagpakwento ako ng konti. Ano po nararamdaman ninyo? Malay ko naman kung ano nararamdaman. Malay mo masakit lang ang tiyan, 'di ba? O di tinanong ko, ano po nararamdaman ninyo? Merong mga gumagalaw diyan. At ito pa, Father, kasi nauubos na kami. Anong nauubos? 4 na ang kinukuha sa amin. 4? Ano ibig sabihin? Namamatay? Opo, Father, 4 na. At nagtaka ako, sa 4 na yon, ngayon lang nagpa-bless. Hello? Hula ko lang naman to. Di ba, Kuya Buddy? Hula ko lang naman to. Alam mo naman tayo, hindi naman tayo chismoso. Hindi naman sinabi. No? Sabi niya, Father, kasi 4 na yung namamatay. No? Hula ko, baka natakot siyang sumunod. Hindi ko naman alam. Ayoko na magtanong. No? Kinikilabutan na rin ako. No? So sige, nag-bless na ako. Umikot kami. Sabi ko, saan po namatay? Sa CR, sa kwarto. Bless ko. Ikot kami. At pagdating ko sa pinakataas, isang kwarto na puno ng imahe. Imahe. Imahe ng mga Chinese na santo. Alam ko kasi may ganun din yung tatay ko noon No? Negosyante kasi tatay ko, Chinese ang tatay ko. Doon ko nalaman, hindi Katoliko. Hindi ata Katoliko. Tingnan nyo na. Ano ibig ko sabihin? Kapag may multo, sinong tinatawag? Yung pari na, di ba? Ba't ganon? Pero higit doon, ang mas malalim na tinitingnan natin doon, ganon Yung lungkot na kapag wala ang Diyos. Yung hindi mo maramdaman ng Diyos, may nagpaparamdam. Ngayon, sino nang tinatawag? Ang Diyos. Gusto na may Diyos. Kasi bakit? Susunod na Diba? Pang-4 na namamatay doon, ilan lang sila doon. Naririnig yata nila ako. Pero ganun pa man, ano ibig sabihin? Pag kailangan mong Diyos, hindi ka tatalikuran ng Diyos. Yan yung dalamhati ni Maria. Yung pag nawawala ang Diyos, nawawala si Jesus, umiiyak siya. Kayo ba, pag walang Diyos, umiiyak? Ba't ang dali niyong wag magsimba pag linggo? Hello? Na kapag lalaba kayo,
nakapaglilinis kayo ng bahay nang hindi man lang nagsimba. Di ba walang Diyos yon? Yung linggo na hindi ka nagdasal, hindi ba pakiramdam nun walang Diyos? Hello? Yung hindi ka man lang nakakomunyon, hindi ba pakiramdam nun walang Diyos? Kaya hindi ko alam paano nagiging masaya ang iba kapag wala ang Diyos. Yun yung pangalawa na pwede nating pagnilayan. Kapag wala ang Diyos, nagdadalamhati ang tao. At ang pangatlo, itong pinakamaganda, na kahit na nagdadalamhati si Maria, hindi kailanman siya pinabayaan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, si Jesus, nakuha pa siyang ibilin sa kanyang pinakamamahal na alagad. Imagine mo yon, nahihirapan na si Jesus, nagbibilin pa. Hello? Mamamatay na lang siya, nagbibilin pa. Pero hindi ko masisi. Di ba ganun ang tunay na pag-ibig? Yung nanay, ayaw pa niyan mamatay hanggat hindi ayos ang anak. Tama? Yung nanay, hindi pwedeng mamatay hanggat hindi magandang buhay ng anak. Tama? Di ba ganon? At bakit may ganon? Kasi mahal mo ang iyong anak. At higit pa yan kay Jesus. Si Jesus, mamamatay na lang, iniisip pa si Maria. At itong pinakamaganda sa lahat, na sa oras ng ating dalamhati, may Diyos na hindi magpapabaya sa atin. Yan ang tandaan mo. Umiyak ka man ng umiyak ngayon, mayroong Diyos na hindi magpapabaya sa iyo. Ito ang ating pinagdiriwang. Hindi tayo masaya dahil nagdadalamhati si Maria. Hindi tayo nagpipiesta dahil umiiyak ang mahal na Birheng Maria. Tayo'y nagdiriwang dahil sa pag-iyak ni Maria, sa pagdalamhati ni Maria, may Diyos na hindi nagpapabaya. Mga kapatid, ipinapakita sa atin ni Maria na ang dalamhati ay kalungkutan na pag-ibig ang dahilan. Hindi ito maiiwasan, kaya dapat itong pagdaanan. Pagdaanan. Pero, tandaan, meron itong katapusan. Yang iyong iniiyak, yang iyong pinagdadaanan, merong katapusan. Dahil ang Diyos, handa tayong tulungan. Amen? Amen.